Paano nabubuo ang bagyo? Naisip mo na ba? Paano nabubuo ang isang napakalakas na bagyo? Paano nagagawang bumuhat ng napakaraming ulan at napakalalakas na hangin na kayang magpatumba ng mga puno, magpalubog ng mga bangka at magdulot ng matinding pagbaha? At mas nakakapagtaka, bakit hindi naman araw-araw ay may bagyo? Ang totoo, nagsisimula ang lahat sa isang bagay na nararamdaman natin halos araw-araw. Kapag matindi ang sikat ng araw, umiinit ang tubig sa karagatan. Hindi kailangang kumulo ang tubig. Kahit normal lang ang temperatura nito, unti-unti pa rin itong sumisingaw. Ang prosesong ito ay tinatawag na evaporation. Habang tumatagal, napakaraming water vapor o singaw ng tubig ang naiipon sa himpapawid. Habang umaakyat ang mainit at mamasamasang hangin, unti-unti itong lumalamig. Kapag lumamig ang water vapor, nagiging maliit na patak ng tubig. Ito ang bumubuo sa mga ulap. Pero hindi lahat ng ulap ay nagiging bagyo. Kailangan munang maging sapat ang init ng dagat. Karaniwang kailangan na ang temperatura ng tubig ay nasa 26.5 degrees Celsius o mas mataas. Kapag sapat ang init, mas maraming tubig ang sumisingaw. Mas maraming singaw, mas maraming enerhiya. At dito nagsisimulang mabuo ang isang low pressure area. Ano nga ba ang LPA? Kapag umakyat ang mainit na hangin, nababawasan ang hangin malapit sa ibabaw ng dagat. Dahil dito, bumababa ang presyon ng hangin sa lugar na iyon. Parang may bakanting espasyo. Ngayon, ang hangin mula sa mga kalapit na lugar ay nagsisimulang pumasok upang punan ang bakanting iyon. Habang papasok ang hangin, dala rin neto ang mas maraming mainit at mamasamasang hangin. Mas maraming hangin ang umaakyat, mas maraming singaw ang nagiging ulap. At habang nagko-condense ang water vapor, naglalabas ito ng init na tinatawag na latent heat. Ang init na ito ang nagsisilbing dagdag na gatong ng bagyo. Mas umiinit ang hangin, mas mabilis itong umaakyat. Mas maraming hangin ang humihigop papasok at paulit-ulit itong nangyayari. Parang isang makina na lalo pang lumalakas habang tumatakbo. Pero bakit umiikot ang bagyo? Dahil umiikot din ang mundo. Habang umiikot ang Earth, naapektuhan ang direksyon ng hangin. Ito ang tinatawag na Coriolis effect. Sa hilagang hemisphere, kabilang ang Pilipinas, umiikot ang bagyo ng pakaliwa o counterclockwise. Sa timog hemisphere naman, kabaliktaran ang direksyon. Habang lumalakas ang pag-ikot at lumalalim ang mababang presyon, nabubuo ang isang tropical depression. Kapag mas lumakas pa ang hangin, nagiging tropical storm ito. Kapag lalo pang lumakas, nagiging severe tropical storm. At kapag umabot na sa napakalakas na bilis ng hangin, isa na itong ganap na typhoon o bagyo. Sa gitna ng napakalakas na bagyo, may kakaibang bahagi na tinatawag na mata ng bagyo o eye. Nakakagulat man, dito kadalasang mas kalmado ang panahon. Mas mahina ang hangin at maaari pang luminaw ang kalangitan. Pero wag magpapaloko. Palibot ng mata ng bagyo ang eye wall, ang pinakadelikadong bahagi ng bagyo. Dito matatagpuan ang pinakamalalakas na hangin at pinakamalalakas na ulan. Pero paano naman humihina ang bagyo? Pag dumaan ito sa lupa, nawawala ang pangunahing pinanggagalingan nito ng enerhiya, ang mainit na tubig ng dagat. Unti-unti itong humihina, ganun din kapag napunta ito sa malamig na karagatan. Kapag kulang na ang init at singaw ng tubig, hindi na ito kayang panatilihin ang lakas nito. Kaya unti-unti itong nawawala. Kaya sa madaling salita, hindi basta lang sumusulpot ang bagyo. Isa itong napakalaking sistema ng kalikasan na nabubuo dahil sa init ng araw, mainit na tubig sa dagat, pagsingaw ng tubig, mababang presyon ng hangin at pag-ikot ng mundo. Kapag nagsama-sama ang lahat ng tamang kondisyon, nabubuo ang mga bagyong nararanasan natin. Kaya sa susunod na makarinig ka ng balitang may namumuong bagyo, malalaman mo na hindi ito nabuo sa isang iglap. Isa itong prosesong maaring tumagal ng ilang araw habang unti-unting lumalakas sa ibabaw ng mainit na karagatan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may bago kang natutunan, suportahan mo ang channel sa pamamagitan ng pag-like ng video. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe sa Basti TV PH at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating content. Dito sa Basti TV PH, mga tanong na akala mo simple lang pero may nakakagulat na paliwanag. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat!